May mga araw bang parang ang bigat agad ng pakiramdam? Pagising mo pa lang, yung tipong hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas? Kapatid, baka ito na ang panalangin na matagal mo nang hinihintay. Welcome sa ating channel, kung saan araw-araw tayong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Kanyang pag-ibig. At kung gusto mong simulan ang araw mo ng may kapayapaan, gabay, at lakas mula sa Panginoon, mag-subscribe ka na po sa aming channel at i-click ang notification bell para wala kang ma-miss na panalangin araw-araw. Bakit mahalaga ang panalangin tuwing umaga? Dahil sa umaga, bago pa dumating ang mga pagsubok, desisyon o stress, maaari na tayong lumapit sa Diyos at hilingin ang Kanyang banal na Espiritu na samahan at gabayan tayo. Ang panalangin sa umaga ay parang spiritual armor. Pinoprotektahan ka nito mula sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Tuwing gigising tayo, may panibagong chance tayong piliin si Jesus. Piliin ang kapayapaan at piliin ang kalooban ng Diyos sa ating araw. Kaya bago tayo manalangin, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Sa Juan 14, may ipinangakong napakagandang regalo si Jesus para sa atin, ang banal na Espiritu. Tara, sama-sama tayong magnilay at manalangin. At huwag mong kalimutang i-share ang video na ito kung gusto mong maging pagpapala rin sa iba. Ngayon kapatid, pakinggan natin ang makapangyarihang salita mula sa John chapter 14 verses 15 to 18 and verse 26. Sa mga linyang ito, binibigkas mismo ni Jesus ang isang napakagandang pangako, ang pagdating ng banal na Espiritu. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos, at hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isa pang tagapagtanggol upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang Espiritu ng katotohanan, hindi siya matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nito nakikita ni nakikilala. Ngunit kilala ninyo siya, sapagkat nananatili siya sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwan na parang mga ulila. Babalik ako sa inyo. John chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Grabe no? Napakasarap pakinggan ng mga salitang yan mula mismo kay Jesus. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, meron tayong katiyakan. Hindi tayo iniwan ni Jesus. Ipinangako niya ang banal na Espiritu para samahan at gabayan tayo. Kapatid, pag-isipan natin sandali ang bigat ng mga salitang ito. Si Jesus mismo ang nangako na hindi tayo pababayaan. Alam niya na darating ang mga panahon na tayo ay manghihina, maliligaw, o madidismaya, kaya't hindi niya tayo iniwang mag-isa. Ipinadala niya ang banal na Espiritu, ang taga-aaliw, gabay at kaibigan natin sa araw-araw. Hindi lang si Jesus tagapagligtas ng mundo. Siya rin ay isang personal na tagapagligtas. Ang ibig sabihin nito, kilala ka niya, naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan mo, at higit sa lahat, gusto kanyang samahan sa bawat hakbang ng buhay mo. Ang banal na Espiritu ay totoo. Bagamat hindi siya nakikita ng mata, mararamdaman natin siya. Kahit hindi siya kilala ng mundo, ikaw na nananampalataya ay may kakayahang maranasan siya. Maaaring sa gitna ng katahimikan, sa panalangin, o kahit habang umiiyak ka sa kwarto mo, nandoon siya. Ginagabayan ka, inaaliw ka, at tinutulungan kang manatiling matatag. Ang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, pero sa gitna ng lahat ng ito, may tinig na banayad, mahinahon, at puno ng pag-ibig, ang tinig ng banal na Espiritu. Kung lalapitan mo siya, handa siyang makipag-usap sa'yo araw-araw. Kaya kapatid, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos.
Ang banal na espiritu ay hindi para lang sa mga malalalim na Kristiyano. Siya ay para sa lahat ng nananampalataya, kasama ka roon. Ngayong araw na ito, buksan natin ang ating puso. Hilingin natin sa Panginoon na punuin tayo ng Kanyang Espiritu. Hayaan natin siyang gumalaw, mangusap, at gumabay sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, at sa bawat laban na ating kakaharapin. Panginoon, lumalapit po ako ngayon ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa regalong hindi ko kayang bayaran, ang banal na Espiritu. Salamat dahil hindi mo ako iniwan at hindi mo ako pinabayaan. Inaamin ko, Panginoon, na hindi ko kayang harapin ang araw na ito nang wala ka. Kailangan kita, araw-araw, oras-oras, sa bawat sandali ng buhay ko. Kaya't ngayon, Panginoon, sinasabi ko, inaamin kong kailangan kita. Hindi sapat ang aking talino, lakas o karunungan para harapin ang mga hamon ng buhay. Pero alam kong sa iyo, may pag-asa, may kapayapaan, may direksyon. Buksan mo ang puso ko, Holy Spirit. Inaanyayahan kita, pumasok ka, mamalagi ka, at mangusap ka sa akin ngayon. Hinihintay kita ng may pananabik. Tulungan mo akong makinig, maging bukas ang isip, at tanggapin ang lahat ng nais mong ituro. Ito po ang simula ng araw ko, at gusto kong ikaw ang sentro nito. Banal na Espiritu, pumasok ka sa bawat bahagi ng buhay ko, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. Gusto kong ikaw ang kasama. Tulungan mo akong maramdaman ka, kahit sa gitna ng pagsubok. Kapag hindi ko maintindihan ang nangyayari, paalalahanan mo akong hindi ako nag-iisa. Panginoon, gusto kitang makilala ng mas malalim. Hindi lang bilang Diyos, kundi bilang Ama, kaibigan at tagapagligtas. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban, na ang bawat salita, desisyon at kilos ko ay kalugod-lugod sa iyo. Sa mga panahong parang gusto ko nang sumuko, Panginoon, ikaw ang maging lakas ko. Bigyan mo ako ng tibay para magpatuloy kahit masakit, kahit mahirap. Ipagkaloob mo sa akin ang tapang na harapin ang bawat hamon at pananampalatayang hindi matitinag. Alisin mo ang mga hilig ko sa mga bagay na hindi makadiyos. Ituon mo ang puso ko sa mga bagay na makalangit. Turuang maghanap ng tunay na kasiyahan, hindi sa mundo, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Sa mga sugat ng puso ko, gumaling man o hindi pa, ikaw ang gusto kong maranasan. Palitan mo ang takot ko ng pagmamahal mo, at sa bawat pangamba, ipadama mo ang iyong kapayapaan. Yakapin mo ako sa gitna ng aking pag-iyak at katahimikan. Holy Spirit, ituro mo sa akin ang daan ng katuwiran. Gabayan mo ako sa mga desisyong kailangang gawin. Kung ako'y naliligaw, akayin mo ako pabalik. Itama mo ang puso ko at ituro ang tunay na pagsisisi. Tulungan mo akong mamuhay ng tapat at may pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinigay mo sa akin. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Ako ay malaya na. Dahil sa iyo, may bagong simula ako araw-araw. Turuan mo akong ipamuhay ang katotohanan ito, na ako'y anak mo, pinalaya at minamahal. Panginoon, matapos ang panalangin ito, alam ko na hindi ako aalis na tulad ng dati. May binago ka sa puso ko at ramdam ko ang iyong presensya. Salamat sa bawat salita, sa bawat paalala, sa bawat haplos ng iyong pag-ibig. Ikaw ang aking kaibigan, tagapayo at kasama sa araw-araw. Sa bawat laban, alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat tagumpay, alam kong ikaw ang dahilan. Holy Spirit, manatili ka sa akin. Maging ilaw ka sa bawat madilim na landas at maging lakas ko sa bawat kahinaan. At ngayon, habang tinatapos namin ang panalangin ito, hinihiling ko na ang bawat nakikinig o nanonood ngayon ay pagpalain mo, Panginoon.
bigyan mo sila ng kapayapaan, liwanag, at bagong pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kung natouch ka ng panalangin na ito, pakitype mo naman ng Amen sa comment section bilang tanda ng iyong pananampalataya at pakikiisa. At kung meron kang personal na panalangin o dalangin na gusto mong ipag-pray namin para sa iyo, i-comment mo lang po sa baba. Nandito kami hindi lang para magbahagi ng panalangin, kundi para sabay-sabay tayong manalangin bilang isang pamilya. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban mo. May komunidad ka dito na handang makinig, dumamay, at manalangin kasama mo. Basahin at ipag-pray din natin ang mga prayer requests ng iba sa comment section. Hayaan natin na maging daan ang video na ito para palakasin ang isa't isa. Kung gusto mo ng mas marami pang ganitong panalangin araw-araw, mag-subscribe ka na sa aming channel. Don't forget to like, share, at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na mga videos na tiyak na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Share mo rin ito sa mga kaibigan mo o kamag-anak na nangangailangan ng dasal at encouragement ngayon. Baka sila rin ay hinihintay lang na marinig ang mensaheng ito ng pag-asa. Tandaan, prayer works at mas makapangyarihan ito kapag sama-sama tayong nananalangin. Kapatid, bago tayo magtapos, nais kitang i-bless sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat takot, palitan nawa ito ng pananampalataya. Sa bawat pagkabalisa, ipadama nawa sa iyo ng Panginoon ang kanyang tahimik at tapat na presensya. Naway ang banal na Espiritu ang maging kasama mo mula umaga hanggang gabi. Sa trabaho mo, sa bahay, sa mga desisyon mo, at maging sa mga panahong pakiramdam mo'y mag-isa ka. Pagpalain ka ng karunungan, direksyon, at pag-ibig ng Diyos. At kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan sa panalangin mo ngayon, maniwala kang kumikilos na ang Diyos sa likod ng lahat ng bagay. Kung may mabigat kang dinadala ngayon, ibigay mo ito sa Kanya. Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, "Cast all your cares upon Him because He cares for you." Ngayon, sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway maranasan mo ang kaginhawahan, kalakasan, at bagong simula. Ito ang aming panalangin para sa iyo, na ang buong araw mo ay mapuno ng grasya, kapayapaan, at pag-asa. Salamat sa pagsama mo sa panalangin ito. Balik ka lagi, kapatid, at tandaan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.